Heads up sa publiko, mas mapapadali na po ngayon ang pag-check ng status ng inyong mga plaka. Ito'y sa tulong ng LTO Plate Tracker na nasa eGov PH app na DID. Kaugnay niyan, timbog naman ang 4 na individual na umano'y gumagawa at nagbebenta ng mga iligal na plaka. Nagbabalik si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Personal na nagtungo si Joseph sa tanggapan ng Land Transportation Office sa East Avenue, Quezon City upang alamin ang estado ng plaka ng kanyang sasakyan. Hindi siya nabigo dahil matapos ang isang dekada ng paghihintay, sa wakas makukuha niya na rin ang matagal nang inaasam na plaka. Ayon kay Joseph, mahalagang pagkakaroon ng lehitimong plaka upang maiwasang masita ng otoridad habang bumabiyahe sa mga lansangan. Pabor po yun sa amin dahil siyempre, kaysa naman matagal, alam mo naman para ma-release ka agad, magamit agad, para iwas huli rin. Magandang balita dahil tuluyan ng nasolusyonan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matagal ng backlog sa mga plaka ng motorsiklo. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, natapos na ng LTO ang produksyon ng mahigit 5.4 milyon na plaka na matagal nang hinihintay ng mga motorista. Sinimulan na rin ang pagpapadala ng mga ito sa mga reyon upang masiguro na agad itong makarating sa LTO district offices at maipamahagi sa lalong madaling panahon. Available na rin sa eGov PH app ang LTO Plate Tracker na maaaring gamitin ng publiko upang malaman ang status ng kanilang plaka. Ang pinakamadali talaga, i-check nila every now and then in the next couple of weeks yung mga plaka nila sa LTO tracker para malaman na nila kung na-deliver na yung kanilang mga plates sa district offices. And pwedeng inilang ipa-deliver sa bahay nila o pick upin nila. Sa printing area ng LTO, huminto na ang mga makina dahil tuloy nang naayos ang backlog. Abala naman ang mga tauhan ng ahensya sa pag-aayos at pagbabalot ng mga plaka upang maipadala agad sa LTO district offices. Samantala, 4 na katao ang naaresto sa kinasang operasyon ng PNP CIDG sa San Ildefonso, Bulacan noong Sabado dahil sa umunoy paggawa at pagbebenta ng pekeng plaka. Nasamsam sa operasyon ang iba't ibang pekeng plaka ng sasakyan at mga gamit gaya ng printing machines na tinatayang nagkakalaga ng 400,000 pesos. Ibinibenta umano mga ito online sa halagang 1,200 pesos, mas mahal pa kaysa sa lehitimong plaka mula sa LTO na nasa 450 pesos lamang. Kakasuhan ng mga sospek ng paglabag sa Presidential Decree 1730 at sa Article 2, Section 31 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Patuloy na iniimbestiga ng otoridad ang iba pang posibleng sangkot sa operasyon. Tiniyak naman ng DOTR na may sapat na safety features ang mga litimong plaka, kabilang ng QR code na nagpapadali sa verifikasyon at pagtukoy ng mga pekeng plaka. May paalala rin ang DOTR sa publiko. LTO lang po ang nag-i-issue ng plaka. Anything beyond LTO is considered illegal and fake. Kasalukuyang pinag-aaralan ng LTO ang pagdaragdag ng safety features sa mga plaka upang maiwasan ang pamimeke sa hinaharap. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.